Eto pa mga bossing ko, ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay isa sa mga subok na napakaswerte, lalo-lalo na pagdating sa usapin ng pera. Kung ano't ano man ang inyong mga kahilingan, huwag kang mag-atubili na mag-wish mga bossing ko sa ating dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel mga bossing ko, basta't ikaw ay focus lamang sa inyong mga kahilingan, ay walang imposible na hindi nyo makamta ng inyong pong mga ninanais. Ang dahon ng laurel mga bossing ko, ang gagawin nyo lamang ng mga pamamaraan para kayo ay swertihin. Dahil marami na nagpatotoo nito at isa na ako sa magpapatotoo po dyan na napakaswerte po nito. Ang gagawin nyo lamang ay kumuha ka ng 3 buo na dahon ng laurel na kagaya nito mga bossing. At pagkatapos mga bossing ko, kayo ay magwi-wish mula sa inyo pong puso ng lahat ng inyong mga ninanais. Gawin nyo po ito kapag sumasapit ang full moon. Pero kung hindi naman full moon, gawin nyo siya ng Martes or Biyernes or mga unang araw or huling araw ng buwan. Kung halimbawa ay napapanood nyo ito ng ordinaryong araw, pwede rin naman basta umaga nyo siya gagawin. Mga bandang alas 7 ng umaga ang paggawa. Pwede nyo pong isulat or ibulong ang lahat ng inyo pong nais dito sa ating dahon ng laurel. Kung ikaw ay lubog sa utang, i-wish nyo po kung kani-kanino kayo may utang at kung magkano ang inyong mga pagkakautang at ang wish po ninyo ay makabayad ka kaagad sa inyong mga pagkakautang. Ganoon ang pag-wish, huwag kang gagamit na sana, direct to the point ang pag-wish. At pagkatapos po nito mga bossing ko, ay mainam na kapag ikay nakapag-wish na, sunugin nyo po ito kaagad-agad. At huwag nyo pong tatambuin yung pinag-abuhan po nito. Hayaan nyo na pawirin ng hangin na sa pamamagitan ng kalikasan. Yan po ay panawagan para matupad kaagad kung ano man ang inyong mga hihilingin. Proven po ito na napakaswerte, basta't may 100% kang paniniwala sa mga gantong mga pamamaraan. Ngayon po mga bossing ko, kapag ikay po ay nakapag-wish na, pwede naman po, kung hindi nyo isusulat, ay pwede nyo ibulong mula sa puso. Kailangan kapag ikay nag-wish mga bossing ko, wala kang kahit ano man ang iniisip. Ang iniisip mo lang ay katuparan ko ano man ang inyo pong mga hinihiling. Ganon ang pag-wish na walang gamit na sana, direct to the point mga bossing. Pagtapos ka ng mag-wish mga bossing ko, ang gagawin nyo lamang po mga bossing ko, eto pa mga bossing ko ay ipapaypay po ninyo mga bossing ko. Halimbawa, iba namang pamamaraan. Halimbawa kayo po mga bossing ko ay may negosyo. Ipapaypay nyo lang ang 3 dahon ng laurel sa lagayan ng inyong kaperahan upang sa ganon ay magkaroon ka araw-araw ng malaking benta. Ito po isa sa mga sikreto. Ang pagsasalita mga bossing ko ng mga magagandang salitain, kagaya na ngayong araw na ito ay magkakaroon ako ng malaking benta. Yan po mga bossing kayo, walang imposible, magkakaroon po yan. Basta huwag ka lang panghina ng loob. At kung halimbawa naman ay matumal, huwag kang dadaing, huwag mo sasabihin na laging matumal, lugi, huwag kang magsasalita ng ganon. Laging mga magaganda ang inyo pong sasabihin. Kahit pa halimbawa ikaw po ay naging matumal ang inyong negosyo, sabihin nyo po bukas babawi ako at magkakaroon ako ng malaking benta. Or kaya po sa umaga pa lamang sasabihin nyo, ngayong araw na ito ay magkakaroon ako ng malaking benta. Isa po yan sa mga pamamaraan para matupad kagad ang inyo pong mga hinihiling. Ganun din po mga bossing ko, kung ikaw ay may problema sa inyong anak or sa inyong karelasyon, pasaway ang inyong anak or ang inyong karelasyon. May mga bisyong hindi maiwasan, away-away palagi, na hindi maiwasan mga bossing ko, mainting kagad ang ulo, mainam na gamitan nyo rin ang dahon ng laurel. Pwede nyo ibulong dito at sunugin kung ano man ang hinanaing ninyo sa inyong pamilya. Halimbawa ang inyong karelasyon ay may mga tukso na hindi maiwasan. Ang tukso, hindi lang babae po yan. Ultimong mga bisyo, kagaya ng pagtaya-taya, at ganoon din po pagbili ng mga ibang bagay na hindi naman kailangan, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. At nauuna pa ang mga bagay na hindi importante kaysa sa mga importante, na madalas sa pinag-aawayan ninyong mag-asawa. Ngayon, ang gagawin nyo lamang, ibubulong nyo dito kung ano ang nais po ninyo. Ang nais ko ay magbago ang aking karelasyon at gawin niya kung ano ang mga importante para sa kanyang pamilya. Mahalin niya ang kanyang pamilya at magbago na siya ng kanyang pananaw sa buhay. Ganon mga bossing. At pagkatapos ay sunugin nyo po ito. Kapag kayo nag-wish, laging sa silangan ang harap at umaga nyo ito gagawin. Ngayon pa mga bossing ko, pwede rin naman ang inyong anak ay pasaway, ayaw mag-aral, manibulakbol, matigas ang ulo, mahusay managot, sakit ng inyong ulo. Ngayon, i-wish rin po dito kung ano ang nais po ninyo. Banggitin ang pangalan ng inyong anak or ng inyong karelasyon, tunay na pangalan at apelyido, at sabihin nyo magbago siya ng kanyang pananaw sa buhay. Magbago siya ng pag-uugali at sumunod sa magulang. Ganoon ang pag-wish mga bossing. At pagkatapos ay sunugin nyo rin po ito. Hayaan nyo siyang mapawid ng hangin. Uubusin nyo siya hanggang tangkay mga bossing. Pagtapos, saka nyo titigilan ng pagsusunog po dito. Ngayon pa mga bossing ko, pwede rin naman.
Hindi ka makatulog dahil sa dami ng problema mong pinagdadaanan. Pwede nyong i-wish, ibulong, na mawala na ang mga problema nyo or masolusyonan na ang mga problema mo. I-wish nyo po dito na matapos na kung ano man ang bumabagabag sa inyong kalooban. Halimbawa, ilubog ka sa pagkakautang at hindi ka makatulog dahil hindi mo alam kung paano mo ito babayaran. Natatakot ka na baka kung anong mangyari sa inyong negatibo. Paano na lang ang inyo pong mga anak. Ganun po mga bossing. Ngayon, i-wish nyo po dito kung kani-kanino ka may mga pagkakautang at kung ano ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog. Mag-wish ka ng mula sa inyo pong puso. Team-team na panalangin. Walang imposible, lalo-lalo na kung marami kang mga pangarap at nais nyo pong makamtan ka agad ang inyong pong mga pinapangarap. Dagdagan nyo pa lalo ng sipag at tiyaga, pananalig sa itaas, humingi ka ng gabay. Dahil yan ang unang-unang makakatulong po sa inyo. Pagaanin ko ano nagpapabigat sa inyong kalooban. At pagkatapos ay gumawa ka ng ganitong mga pamamaraan. Makakatulong po ito para i-adya ka kung saan lagi kayo suswertihin. Mapapasin ninyo na kayo po ay mas nagiging magaan ang daloy ng swerte matapos nyo po itong gawin. Proven po ito na napakaswerte basta't may 100% kang paniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. Ang paggawa ng gatong mga pamamaraan ay sikreto lamang. Pero pwede nyo i-share dahil ang pagsishare ng mga magaganda na maaaring maidulot sa ating kapwa ay maganda rin ang balik po sa inyo. Kaya pwede nyo rin po itong i-share mga bossing. Huwag nyo na lang ipagsabi na kayo ay gagawa ng ganito dahil maaaring maudlot. May mga tao na hindi naniniwala na maaaring gumawa ka ng ganito, makontra pa. At yun nga po yung mabaliwala ang inyong mga paggawa ng pampaswerte. Kaya isikreto nyo na lamang. Pero kung gusto nyo mag-share mga bossing ko, pwede ka namang mag-share ng ganito mga bossing ko. Huwag nyo na lang sasabihin na kayo ay gumawa para walang kumontra. Para ismut nyo makamtan kung ano man ang inyong ninanais. Kung kayo naniniwala at nais nyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Proven po ito na napakaswerte. Basta't may 100% kang paniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. Positive ka lamang makakamtan nyo kung ano man ang inyong mga ninanais. Ngayon pa mga bossing ko, mainam na maglagay ka rin ng dahon ng laurel sa ilalim ng inyong unan. Kung kayo po'y hirap makatulog, dahil maaaring kung ano-ano mga naiisip po ninyo na negatibong enerhiya, na nagdudulot din ng kalamalasan, kinabukasan, pag wala kang tulog, mainit ang inyong ulo. Wala sa wisyo kung anong gagawin. Kaya mas mainam ay masarap ang inyo pong tulog. Gamitan nyo po ng ganitong mga pamamaraan at yan po'y mapapansin po ninyo na iaadya ka niya kung saan lagi kayo suswertihin. Proven po ito mga bossing dahil ito rin ang madalas kong ginagawa at paborito kong pampaswerte. Pwede rin naman na magbigkis ka, magtali-tali ka ng dahon ng laurel at isabit nyo po ito sa inyo pong main door. Ang dulot po niyan ay swerte. Kaya mismo may maa-amaze sa dami ng mga blessing na darating matapos nyo po itong gawin. Basta paltan nyo ang inyong kaisipan ng kung kayo ay nega, iwaksin nyo ang pagiging nega. Imbis na nega, ang isipin nyo panay mga magaganda. Imbis na mga pangit, ang isipin nyo panay mga magaganda. Kalimutan ang pangit at yan po hindi maganda ang maidudulot po sa inyo.